Thank you, Brother Clark, sa ating morning devotion at purihin ng Panginoon sa mga paalala ng kanyang salita. So tayo muna ay manalangin bago tayo dumako sa ating pong Sunday School. Let's pray. Aming Ama na nasa langit, we thank you po sa araw na ito dahil ang araw na ito ay tunay na kagalakan sa mga anak mo. Dahil ang araw na ito ay paggugunita, pagdiriwang na ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Kami na mga iniligtas niya ay kabahagi din naman ng tagumpay ng Panginoong Yesus sa kasalanan at sa kamatayan. And meron kaming assurance that one day kami rin ay magtatagumpay sa kamatayan at sa kasalanan when Jesus comes. Lord, we thank you for being faithful and merciful and gracious Father sa amin despite our wickedness, our failures, our sins. Indeed, Lord, you remain faithful and you remain gracious in our lives. And Lord, as we worship you today, may you forgive us sa lahat ng aming mga kasalanan, and may you prepare us, O God, and give us a teachable heart, a humble heart, a heart that is ready to listen, to obey what is your will sa aming mga mapapakinggang pangangaral, sa aming Sunday School, sa fellowship at sa mga awitin na aming kakantahin sa araw na ito, Panginoon. We ask, Lord, na tunay na mangusap ka sa amin sa umagang ito, and as kagaya ni Moses, show us your glory, Lord, show us your glory, so that our worship and our lives ay truly matransform sa paraan na inyong nais, Panginoon. And Lord, layo nyo ang bawat isa na tatayo sa pulpitong ito sa mga motibasyon na pang sarili, kung hindi bigyan nyo kami ng puso at motibo na tunay na ginagawa namin ito to glorify your name, Panginoon. And in reality, we are not in the first place yung nagsiserve, but rather ikaw, O Lord, yung nagsiserve sa amin, because yung salita mo, yung inihain at nagiging pagkain namin, at ito'y galing mula sa iyo, Panginoon. Lord, alam namin na sa lahat ng aspeto ng aming buhay, aming puso, ay puro kasalanan ng aming nais, but we thank you dahil may banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa amin ng pagnanais na mag-glorify ang pangalan mo. Kaya i-grant mo po ito sa amin, na hindang dalangin namin na ikaw ang maging sentro ng buong pananambahan namin sa araw na ito. At ang pangalan mo lamang ang laging naitataas at naitatanyag sa lahat ng aspeto ng aming gawain. Lord, we thank you and praise you. In Jesus' name I pray. Amen. Again, blessed Lord's Day sa atin, mga kapatid. At isang kagalakan muli sa akin ang tumayo sa inyong harapan para magturo ng ating pinag-aaralan sa ating Sunday School. No? So, correct ko lang. It's my fault, no? So hindi pala 9 marks of a healthy church member yung ating talagang title niyan, which is ang title lang talaga ng libro is What is a Healthy Church Member? So hindi 9 marks. So under lang ng 9 marks yung libro, but hindi lang 9 marks. 10, diyan nakita niyo last time 10 yung pinresent ko. 10 'yon. So nadala lang ako ng 9 marks of a healthy church, kaya tinugma natin dun yung title natin. But ang title lang talaga ng ating pinag-aaralan is What is a Healthy Church Member? And si Tabiti Anyabwili, nagbigay siya ng 10 mga marka. So 10 mga marka yung ating tinitignan sa pag-aaral natin ng librong ito. Now, bago yun, give credit muna tayo, no? So ginagamit natin yung libro, yun nandyan. What is a Healthy Church Member ni Tabiti Anyabwili, na pangunahing resource natin pagdating sa ating pag-aaral. But while at the same time, kung babasahin nyo yung libro ni Tabiti Anyabwili, medyo concise masyado yon, at mahirap ipaliwanag kung hindi ka maggagamit ng ibang resources. And we thank the Lord dahil si Pastor Jure, meron siyang series ng libro na yan. So, yun yung ginagamit kong resource din pagdating sa aking pagtuturo. I am using yung outline ni Pastor Jurem Ramos, but from time to time, I contextualize it and I give some principles, some knowledge na alam kong magagamit natin sa ating iglesia. And at the same time, mas teacher din naman para hindi din tayo masyadong
out of place sa pagtuturo, ginagawa ko as much as possible is abutin din naman yung ibang mga miyembro na alam natin na hindi pa ganun ka-immerse sa mga ganitong pag-aaral pagdating sa theology. Kaya bear with me sa pagtuturo at lalo sa mga kapwa ko mga ngaral. Now, again, si Pastor Jurem, pastor siya ng Solideo Gloria Reformed Church, Davao City, Philippines. So sa kanya galing yung mga ilang mga ginagamit nating prinsipyo at mga outline. Ito yung kung maalala ninyo, nag-series tayo ng what is a gospel, what is the gospel is not. Siya rin yung ginamit nating resources noon. Now, yun yung blessing kapag meron tayong mga ganong mga resources. Now, let's go sa ating tanong na sinasagot sa ating Sunday school. Oh, sorry. Naka-off pa pala. Oh, sorry. What is a healthy church? What is a healthy church member? So, yun yung tanong na sinasagot natin sa ating pag-aaral. Ano ba ang malusog na miyembro ng isang iglesia? So, nakita na natin yung una. A healthy church member is an expositional listener. So, sinabi natin, hindi lang siya basta uupo. Nakita natin dyan yung tatlo na alliterate na punto, anticipation, attention, and application. So, may mga responsibilidad ng miyembro pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos bago siya makinig, habang nakikinig, at pagkatapos niyang makinig. So, pangalawang punto na nakita natin, o pangalawang marka, is this. A healthy church member is a biblical theologian. So, yan yung ating patuloy na tinitignan. Patuloy nating pinag-aaralan itong pangalawang marka na a healthy church member is a biblical theologian. So, we have learned last time that a biblical theologian does not mean being a teacher of theology in a seminary or university. Hindi lang ito patungkol sa mga nagtuturo sa universidad, sa mga theological subjects. Hindi lang ibig sabihin hindi ibig sabihin na kapag theologian is kailangan meron na siyang may mga libro na siyang naisulat, is a Bible scholar, o kumbaga alam natin yung typical na tingin natin doon. So, kung ganun, sinasabi ko nga lagi, hindi na natin kailangan na mag-aral pa ng malalim kung hindi ka rin naman magtuturo ng mga biblical doctrines sa mga theological seminaries, no? So, hindi ganoon. Sabi ni Herman Whitsus, di ba? Ito yung ating ginagamit na definition. Isa siyang theologian, isa siyang Puritan, na kung saan binigyan niya ng napakagandang definition kung ano ba ang isang theologian. Sabi ni Herman Whitsus, by a theologian, I mean one who imbued with a substantial knowledge of divine truths or divine things derived from the teaching of God Himself, declares and extols, not in words only, but by the whole course of his life, the wonderful excellencies of God, and thus lives entirely for His glory. So, gustong-gusto ko talaga yung definition na binigay niya, no? Sabi niya diyan, ang isang theologian daw is isang tao na punong-puno ng kaalaman patungkol sa mga divine things o sa mga bagay na patungkol sa Diyos na hindi niya nakuha kung saan lang. Kung hindi sabi diyan, from the teaching of God Himself. So, galing sa Scripture. And hindi siya natapos sa karunungan lang. Di niya sinabi na, okay, pag marami ka ng alam, you're already a theologian. So, kumbaga, binigyan niya ito ng mas in-extend niya pa. Sabi niya, dinideklara niya ito. Ini-extols niya itong mga katotohanan na ito. Not in words only. Hindi lang sa salita. Kumbaga, hindi niya lang ito tinuturo, hindi niya lang ito alam. Ang sabi niya dyan, but by the whole course of his life. The wonderful excellencies of God, so pinapamuhay niya yun, thus, sabi ni Herman Whitsus, ano daw, namumuhay siya na nakakapagbigay glory sa Panginoon. So, full pack, kumbaga, package yung pagiging theologian. Kumbaga, ito na yun, yung tinatawag nating malusog na theologian, malusog na nag-aaral ng salita
Panginoon. And sinabi ko nga, as I shared last time, the way a church member be imbued with a substantial knowledge of divine things derived from the teaching of God Himself is what? Paano? Dalawang bagay yung binigay natin dyan. By reading the earnest, by earnest reading and meditation of the Bible, and then secondly, by reading books of sound biblical theology. So sa ganoong paraan, mapupuno ka ng karunungan, sa ganoong paraan, mas makikilala mo ang Diyos, sa ganoong pamamaraan, sa ganitong klaseng ang tawag dito, practice, sa ganitong klaseng attitude, sa ganitong klaseng pamumuhay, is magiging isa kang malusog o isang biblical theologian. So kaya nga ang naging lesson natin dyan, sa unang bagay na yan, to be biblical theologians, we need to be earnestly read the Bible and also books of sound theology. So walang shortcut. Walang shortcut para ikaw ay maging malusog na miyembro ng isang iglesia. Hindi pwede, no, na sabi ko nga, gaya nga ng devotion natin kanina, kung sa prayer, tayo ay most of the time passive tayo na let your will be done na lang. Kung ano na lang kalooban mo, Lord, siya na lang yung masunod. Well, ganun din, hindi dapat ganun pagdating din sa attitude natin, pagdating sa paglago. Hindi pwede na passive ka lang. Kailangan meron ka ring partisipasyon na ikaw din mismo hinahangad mong matuto at ikaw mismo yung gumagawa ng paraan para ikaw ay maging isang magaling o isang malusog na miyembro ng iglesia. So, and last week we saw yung reasons din kung bakit marami ang mga ayaw sa doctrines, no? And yan yung 4 na reasons why people are afraid or indifferent of doctrine. So, inilitan ko na lang kasi syempre meron naman tayong YouTube channel, so pwede ninyo itong pakinggan, but I hope na nakikita nyo yung 4. No, sabi diyan, una, the erroneous idea that Bible doctrine is for ministers only. So yun nga yung patuloy nating inaalis na prinsipyo o pag-iisip na iniisip kasi ng marami kaya ayaw nila ng doctrines kasi hindi naman sila ministro o hindi naman sila mga nagtuturo, hindi naman sila mga nag-aaral, hindi naman sila nagtuturo, hindi naman sila mga teachers ng salita ng Panginoon. Well, hindi ganon. Mali yung idea na para lamang ito sa mga ministro. So, I doubt nga no, na kapag pumasok ka ng Bible school o na isang seminary, dahil ng lagi nating din naman naririnig na dahil na-immerse ka sa pag-aaral ng scripture, not necessarily mean na ikaw ay talagang magiging teacher. Ikaw ay magiging preacher ng salita ng Diyos. Well, again, balik ka sa prinsipyo ng scripture, calling yan. Panawagan pa rin yung pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Ewan ko si Stephen Lawson yung nagsabi doon na sabi niya, seminary cannot produce preacher. So, parang paradox siya, no? Parang hindi siya parang contradictory siya. Kaya ka nga nag-seminary, kaya ka nga nag-Bible school para magturo ka, maging preacher ka. Well, hindi kasi gano'n. Biblically speaking ay panawagan yung pangangaral at pagtuturo. So, kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi ako mag-aaral din ng doctrine kasi hindi naman ako magtuturo. So, mali yung ganoong pag-iisip. Pangalawa, the erroneous idea that Bible doctrine causes division. So, ito, rampant ito. Hindi lang sa mga sa ibang church, sa atin o sa ibang mga churches din, no? So, nakikita natin na akala natin kapag puro doktrina yung pinag-uusapan o yung doctrines, nagdi-divide daw ito, no? So, actually, yes, may good point doon. Pero yung division na yon hindi ito tumutukoy na dahil lang magkaiba kayo ng stand pagdating sa sabihin na natin sa eschatology o sa mga may tinatawag tayong essential and non-essential na mga doctrines. Pag sinabi natin non-essential, hindi ibig sabihin na talagang hindi na mahalaga yon. Kumbaga, yung non-essential na yon is hindi na yun, pwede na yun sa Christian liberty. Kumbaga, may conviction siya na pwede niyang tindigan yun na hindi naman mababiolate nun yung kaligtasan niya, yung core doctrines na tinatawag natin, yung mga fundamental doctrines. Let's say,
Trinity. So kapag doon, medyo tagilid siya, sinasabi niya na isa lang ang Diyos. Yung Diyos Ama, siya din yung Diyos Anak, siya din yung Diyos Banal na Espiritu. So, hindi ganon. So, doon pwede natin siyang layuan kasi delikado yon, or pwede natin siyang kausapin pagdating doon. So, may mga doctrines na kailangan tayong maipagbuno, maipagpatayan pagdating sa doctrines like gospel, kagaya ng ginagawa ni Apostle Paul sa Galatians. Pero may mga doctrines na hindi naman natin kailangan pang bigyan ng ganoon kabigat na pag-iisip. Pero may mga pastors kasi talaga na kahit yung iniisip natin na hindi naman um, essential doctrines ay pinaglalaban. Well, that's their conviction. No? So, yung dinidivide ng doctrines is yung truth at yung error. So, yun yung dinidivides niya, yung kamalian sa katotohanan. Yung pangatlong nakita natin is the erroneous idea that Bible doctrine hinders church growth. So, sinasabi, hindi tayo lalago dyan. Well, gaya nga ng binigay nating example, even the Lord Jesus Christ, nagturo siya ng doctrines, di ba? And alam niyo nangyari nung after niya magturo, maraming nawala ng mga disciples, lumayo. Siguro yun yung mga tao na sunod lang ng sunod sa kanya dahil sa mga miracles na ginagawa ni Jesus Christ. Yung nagturo na, dumadami. Parang gusto, kung ikaw yung nasa sitwasyon nun, sasabihin mo, Jesus, mag-miracle ka na lang, huwag ka na mangaral, kasi ang dami naman sumusunod eh. Kaso sabi ni Christ sa Mark, kung maalala ninyo, hindi siya pumunta dito para sa mga ganung bagay, kundi para ipangaral yung gospel. No? Kaya nga, ang una niyang salitang binigkas, nung sinimulan niya yung ministry, as recorded ni Mark, is what? Repent and believe in the gospel. So sinabi niya yung mga katotohanan, nagturo siya ng doctrines, daming nawala. So again, totoo, may mga ganung prinsipyo talaga na mahirap lunukin pagdating sa doctrines, pero wag tayong matakot, no? Hindi ibig sabihin na kapag hindi tayo dumadami ay hindi tayo lumalago. So maaring merong side o mayroong portion na dumadami tayo dahil lumalago tayo, but not necessarily mean na kapag di dumadami ang isang iglesia is hindi na sila lumalago. Kaya ang iba ginagawa nila, imbis na mag-aral ng scripture, nagdadagdag sila ng kung ano-anong mga palamuti sa loob ng iglesia, mga ginagawa nila para mahikayat yung mga tao at madagdagan yung kanilang bilang. Well, di natin gagawin yon. Tayo ay mag-aaral at mag-aaral ng doktrina. So, pang-apat, the erroneous idea that Bible doctrine is irrelevant or unimportant. So, yan yung ilan. Baka may ganyan tayong kaisipan, no, na inisip natin hindi naman mahalaga yung doktrina o yung mga katuruan sa scripture. Jesus lang tayo. Okay na yon. Yan yung prinsipyo ng madami, pero hindi ganoon. Napakahalaga na even aralin mo nga lang si Jesus, you are actually studying doctrine. So, yun yung hindi nila nakikita doon. So, yun yung mga reasons. Ibang mga prinsipyo, I believe marami pa. Pero yun yung ilan sa pwede nating makita kung bakit marami ang ayaw sa doktrina. Now, ngayong umaga, ating titignan kung bakit naman mahalaga. Why doctrines are important sa atin. No? Bakit mahalaga ang doktrina? Bakit kailangan nating itong bigyan ng panahon at pag-aralan sa ating iglesia? Well, I have 2 points dito. So, hatiin natin sa dalawa. Una, nating titingnan is ito. Unang dahilan is bakit mahalaga? Because magbibigay tayo ng mga biblical example that show the importance of doctrine. And then pangalawa, bibigyan natin ito ng linaw sa paraan na how doctrine or biblical theology promotes health in church member. So, punta tayo sa una. Well, ang format nito sa ating pag-aaral sa umagang ito is magbibigay lang ako ng mga biblical basis, mga Bible verses, passages sa scripture na nagbibigay ng halimbawa ng kahalagahan ng doktrina. So, kaya kinote ko yung sinabi ni Pastor Jurel pagdating dito kasi minsan di talaga tayo sanay na basa ng Bible, yun lang yung nakikita natin. Sabi ni Pastor Jurel is this: some listeners automatically shut off their ears when Bible passages are read and only activate them again
when the explanation is given. We should learn to hear directly from the Bible. So wag sana tayong gano'n, no? Pag binabasa yung scripture, bingi ka na, wala ka nang naririnig. Bubuksan mo na lang uli pag ipapaliwanag na. So hindi gano'n. Kailangan matuto tayo mismo mula sa mga salita, mula sa salita ng ating Panginoon. Gaya rin ito ng sinasabi ni Pablo, no? Nung in-instruct niya si Timothy, sabi niya kay Timothy, ito, until I come, so dinalagay yung verse sa 1 Timothy 4:13, sabi diyan, until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching. So mahalaga rin na from time to time is nakakarinig tayo ng Scripture. So Lord willing, no, sa susunod, sana ma-introduce ko dito sa church yung tinatawag na Lectio Divina. Well, magandang practice yun. Pero tignan natin kung saan ko yun maano. Parang ano yun eh. Grupo yun na mag-group kayo, then wala kayong ibang gagawin kung hindi pipikit, nanamnamin nyo lang yung pakikinig na salita ng Panginoon. Well, sa susunod, tignan natin kung saan natin yung maisisingit. So, now, bago tayo pumunta sa mga examples, bigay ko muna yung general and specific definition. So, galing ito kay Pastor Durem. Kinuha ko na lang para hindi na rin tayo mahirapang intindihin pag pinag-aaralan natin yung doctrine. So, yun natin yan sa dalawa. Sa general and sa specific. So, pag sinabi natin general, ito yon. Ito yung tumutukoy sa mga, pag sinabi natin doctrine, ito yung tumutukoy sa teaching found in the 66 books of the Bible. Mga katuruan na matatagpuan natin sa kabuuan ng Scripture. Then, Bible doctrine is God's viewpoint of any and all subjects. So, yun pa rin. Ano ba yung doctrine? Yun yung kaisipan ng Diyos. Yun yung kalooban ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng pinag-uusapan. Anything na ina-address ng Scripture. And then, panghuli, it is absolute truth and contains no error or distortion of any kind. So, pag sinabing doctrine, sinasabi natin, ito yung standard. This is the absolute truth. Ito yung kumbaga, wala ka na masasabi. Pag sinabi nito, truth ito, no matter what is your feelings, yun yung mag-i-stand, yun yung magre-remain. So, makikita natin yan sa madalas natin kinakanta, Psalm 19 verses 7 to 10. So, yan, pag sinabi natin general, katuruan sa Bible, from 66 books, and that is absolute. So, hindi ito yung subjective, kundi absolute yung tinuturo nito. So, yan yung general. Napunta tayo dun sa specific. Specifically, pag sinabi nating doctrine, sabi dyan ni Pastor Durem, an unchanging body of teaching by the apostles or the representatives which is recorded in scriptures for the instruction of Christian churches. So, specifically, pag sinabi nating doctrine, ito yung mga tinuro ng apostle, unchanging body of teaching, galing sa mga apostle, so sa mga representatives, let's say, sino? Sino ba yung mga nagsulat ng Bible? Si Luke. Diba? Hindi naman siya apostle, pero alam natin na yung katuruan na binigay ni Luke, inspired yun, kaya yun yung sinasabi natin, kailangan nating pag-aralan. Para mas maintindihan natin, punta tayo sa Jude verse 3. So kasi isang chapter lang naman yung Jude. Sabi ni Jude, contend for the faith that was once for all delivered to the saints. So focus ka dun sa word na faith. Hindi ito subjective faith. Yung tinutukoy dyan ni Jude na contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Yung word na faith dyan, it refers to the body of truth held by believers everywhere. So, including dito yung gospel and all its implications. So, this truth, yung truth na sinasabi dito, yung faith na sinasabi dito, ito yung finality at hindi ito subject sa pagbabago. Baga, yun na nga yun, yung absolute truth. This is referring to what? Christian faith. Ito yung pinagkaiba na paniniwala ng Christian faith sa Muslim, sa Buddhist. Ito yung pinagkaiba. Ito yung kabuuan na, yung absolute truth na sinasabi natin. So, para mas magets natin, sabi ni Pastor Durem, the Christian faith, however, refers to a body of truth that has been generally accepted and has served as a standard of orthodoxy. So, ito yung sound teachings. Ito yung standard natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. So, I hope
nagets natin yung general at yung specifically na tinuturo nito. So, kung maalala ninyo, binigay ko ito sa pamamagitan ng mga theological terms, di ba? Yung soteriology, hamartology, angiology, ecclesiology. Yun lang naman yung mga terms na pwede nating ginamit ng mga theologians para mas summarize, para ma-distinguish yung mga doctrines na tinuturo ng scripture. Now, punta tayo sa una lang naman yung titignan natin sa umagang ito. Next Sunday, Lord willing, titignan natin yung kahalagahan o bakit mahalaga yung doctrines sa paglago ng iglesia. So una, biblical examples that show the importance of doctrine. So ano-ano ba? Ano bang mga examples sa scripture ang pwede nating takbuhan para makita natin na nagbigay ng emphasis o nagpapakita ng importansya ng doktrina. Una is during the time of Moses. Sa panahon pa lang ni Moses. Noong panahon ni Moses, ang Diyos concerned siya na ang kanyang mga tao ay dapat malaman yung katotohanan. Kaya't ang ginawa ng Panginoon, binigyan niya ang kanyang tao ng law. Binigay niya yung batas. So napakahalaga nito, kaya't nung kumaalala ninyo, bago pumasok ang Israel sa Promised Land, bago sila pumasok doon, anong ginawa ni Moses? Anong ginawa doon? Inulit yung batas. Kumbaga na-recite uli. Kaya ito yung dahilan kung bakit meron tayong libro ng Deuteronomy. Yun yung dahilan kaya may Deuteronomy kasi yun yung pag-uulit ng kautusan o ng batas na binigay ng Panginoon. So pakinggan natin yung kay Moses. Sabi diyan sa Deuteronomy chapter 4 verse 1. Sabi diyan, "And now, O Israel, listen to the statutes and the rules that I am teaching you, and do them, that you may live and go in and take possession of the land that the Lord, the God of your fathers is giving you." And this is chapter 4 verse 9. Sabi diyan, "Only take care and keep your soul diligently, lest you forget the things that your eyes have seen, and lest they depart from your heart all the days of your life. Make them known to your children and your children's children." So makikita natin dito, pinaalalahanan dyan. Sabi dyan, "And O Israel, listen to the statutes and the rules that I am teaching you." So yung sinasabi doon, yung mga katuruan, mga doktrina na binigay na ng Panginoon sa kanila. So binigyan sila Moses, yung mga Israelites, hindi lang nila ito dapat malaman. Ang sabi dyan sa verse na yan, ano daw? Hindi lang ninyo ito matututunan, hindi lang ninyo ito babasahin, kung hindi, ituturo nyo rin. Saan daw? Sa children and your children's children. So, kumbaga, yung mga natutunan nyo, itong mga doktrina na ito, na nalaman ninyo, hindi nyo lang ito dapat malaman kung hindi kayo rin mismo, ituturo nyo ito sa next generation. So, dyan pa lang, meron na tayong makikita na pagbibigay halaga sa doktrina. So, pangalawa, during the prophets, yung mga propeta, binigyan din ito ng emphasized. So, punta tayo kay Jeremiah. Pansinin ninyo yung mga words na binigay dito kay Jeremiah. Sabi sa Jeremiah 6, verse 16, sabi diyan, "Thus says the Lord, stand by the roads and look and ask for the ancient paths, where the good way is, and walk in it, and find rest for your souls. But they said, but we will not walk in it." So, sabi dyan kay Jeremiah, yung words na makikita natin dyan pagbibigay emphasis is yung words na walking according to the ancient path. Kumbaga, pag tumayo ka, may dalawang daan, tignan mo kung alin dyan yung tinuro, yung binigay na ng Panginoon, and doon ka lumakad. So ito'y paglakad ayon sa kalooban ng Panginoon. So yung tinutukoy na ancient path dyan is yung revealed will ng Diyos, yung scripture, o yung sa madaling salita, yung tinatawag nating doktrina. And then pakinggan natin sa Isaiah. Sabi sa Isaiah chapter 1 verse 18, sabi diyan, "Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool." So dito,
Itong verse na ito, pinapakita dito yung ni Prophet Isaiah, yung pagbibigay niya ng emphasis saan? Ano kayang doktrina yung makikita natin dyan? Doctrine of what? Repentance. Doctrine of repentance and what? Forgiveness. Kumbaga, sinasabi dito ni Isaiah, kahit na gaano katindi yung kasalanan ninyo, binigyan niya pa rin ng emphasis yung doctrine of repentance and yung forgiveness ng Panginoon. So, pinapakita dito yung pagbibigay ng diin ng mga propeta sa doktrina. And then, balik tayo kay Jeremiah. Sabi sa Jeremiah chapter 6 verse 19, sabi diyan, "Hear, O earth, behold, I am bringing disaster upon this people, the fruit of their service, devices, because they have not paid attention to my words, and as for my law, they have rejected it." So, they were rejected doctrines. That's why, kaya sabi ng Panginoon, paparusahan niya sila. Nireject nila yung mga katuruan. Ang sabi ng Lord dito, I will, paparusahan niya ang mga tao na ito. And lastly, punta tayo ulit kay Jeremiah. Jeremiah chapter 9 verses 23 to 24. Sabi diyan, "Thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom, let not the mighty man boast in his might, let not the rich man boast in his riches, but let him who boast in this, that he understands and knows me, that I am the Lord who practices steadfast love, justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord." So sinabi dito kay Jeremiah, yung isang marunong, hindi siya magyayabang dapat sa kanyang karunungan, sa kanyang sariling karunungan, sa kanyang kalakasan, sa kanyang kayamanan. Kung hindi, ang kanyang ibuboast daw is yung naunawaan niya, naiintindihan niya, nakikilala niya kung sino ang Diyos. Sino daw ang Diyos? Siya daw ang Diyos ng steadfast love, ng justice, righteousness. Alam niyo kung ano yan? Ang tawag dyan is, kung maalala ninyo, nung mga youth pa tayo, ang tawag dyan ay, ano nga yung tawag dyan? Attributes of God. So, pag binigyan mo yan ng term, ang tawag dyan ay practical doctrines. Kumbaga, ito yung mga doktrina na tumutukoy sa mga katangian ng Panginoon. Practical doctrines yung tawag doon. Theology proper. So, yan yung tinatawag na theology proper. So, mga doktrina na patungkol sa katangian ng Panginoon. So, makikita nyo dyan, yung mga propeta, dalawa pa nga lang yan, kung babasahin nyo pa yung ilang mga prophets, nagbigay sila ng emphasis dito. Ang nais ng Diyos ay makilala kung sino siya, at mangyayari lang yun kung nag-aaral ka ng theology, kung nag-aaral ka ng doktrina. Don't expect, na mas makikilala mo ang Diyos, mas makikilala mo yung katangian niya without opening your Bible, without reading your Bible, without reading and studying doctrines, So hindi, kaya madalas kapag ang mga Kristiyano dumaan sila sa pagsubok, madalas sila manlupaypay. Bakit? Kasi hindi nila kilala ang Diyos. 'Di ba? Pag dumaan tayo sa mga pagsubok, imbis na sumandal ka sa doctrines, saan ka magtitiwala? Sa kakayahan mo. O sa tingin mo na magagawa mo. Imbis na balik ka, sino ba ang Diyos mo? Sino ba yung Diyos na sinasamba mo? So that is doctrines. Right? So kung wala kang doctrines, hindi mo kilala ang Diyos, I doubt na magpapatuloy ka ng may kalaguan at katatagan sa iyong paglilingkod. So sana mamaya ibigyan pa natin ito ng kahalagahan. So punta naman tayo kay Ezra. Si Ezra mismo, nagbigay siya ng emphasis dito. So sabi sa Ezra chapter 7, verse 10, sabi diyan, "For Ezra had set his heart to study the law of the Lord, and to do it and to teach these statutes and rules in Israel." So here, ito kumakausap sa isang tao na ang pangalan ay Ezra, na meron talagang care sa pag-aaral at pagkatuto ng salita ng Panginoon. Hindi lang daw niya inaaral.
Kung hindi, sinisigurado niyang pinapamuhay niya yung mga doktrina na natututunan niya at itinuturo niya sa mga taga-Israelita. So this verse shows Ezra's dedication, what? To understanding and sharing God's teaching. Yung doctrine na sinasabi natin, yung mga katuruan na naayon sa Scripture. So Ezra himself ay nagbigay ng emphasis dito sa ating sinasabi. And then pang-apat, punta tayo sa New Testament. Ang ating mismong Panginoong Yesus, binigyan niya rin ng emphasis yung doktrina. Sabi sa Matthew chapter 22 verse 29, sabi diyan, but Jesus answered them. Ito yung panahon na tinatanong siya ng mga disciples, yung mga sumusunod sa kanya o yung mga Pariseyo na nandun din na tinutuligsa siya. Sabi diyan, Jesus answered them, you are wrong because you know neither the scripture nor the power of God. So, kausap niya yung kanyang mga kaaway dito and then ang sabi niya, mali kayo. You are wrong. Bakit? Bakit sila mali? Dahil hindi nila kilala ang Diyos. And that's doctrine. Ang sabi natin, yun yung absolute. Tama? So, yung absolute truth na yun, kapag mali ka doon, from the words of Jesus Himself, you are wrong. Kasi, mali yung inyong pagkakakilala sa Panginoon. Because you know neither the scriptures nor the power of God. So, punta pa tayo sa isa pang account. John chapter 18 verse 37. Christ said, for this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world. Sabi diyan, ano yung purpose niya? To bear witness to the truth. Everyone who is of the truth listens to my voice. So kaya daw pumunta dito si Christ ay para ano? Para mag-bear witness sa truth. Kaya hindi pwede na hindi natin aalamin kung ano yung truth na binigyan ng testimony, pinatotohanan ng Panginoong Jesus. In other words, hindi pwede na wala tayong pakialam sa doktrina. Hindi po pwede yan. Alien yan sa nagpapakilalang tagasunod siya ng Panginoon. Oxymoron ka pagdating sa New Testament, walang ganyan. Na nagpo-profess na mananampalataya siya and then wala siyang pakialam na pag-aralan yung scripture. Diyan mo makikilala ang Panginoon mo. Diyan mo makikilala kung ano yung kalagayan mo, kung sino ka sa harapan ng Diyos, at kung ano yung ginawa ng Panginoon. So, hindi pwede na mga kapatid, hindi pwede na wala tayong pakialam sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, ngayon punta tayo sa mga apostles. The Apostle Paul emphasized doctrine to ministers of the gospel. So binigyan niya ito ng emphasis sa mga taga-pangaral ng salita ng Panginoon. Punta tayo kay Timothy. Sabi diyan, 1 Timothy 3, chapter 1 verse 3, sabi diyan, I urge you. Sabi niya kay Timothy, I urge you when I was going to Macedonia, remain at Ephesus that you may charge certain persons not to teach any different doctrine. So, yung specific instruction na binigay ni Paul kay Timothy is what? To charge certain individuals. Ano daw? Not to teach any different doctrines. So, it implies that may mga individual persons na kung saan sa Ephesus nagtuturo ng pagtuturo ng maling doktrina na kontra dun sa doctrine na tinuro ni Apostle Pablo. And ang gusto ni Paul, kay Timothy daw, i-address niya yung issue na yon. Na i-ensure niya yung church sa mga katotohanan ng doktrina at manatili sa katapatan pagdating sa katuruan ng Panginoong Hesus at sa mga katuruan ng mga apostles. So overall, the context of this verse is about maintaining the doctrinal purity within the church and addressing false teachings that may arise. So sinasabi dito na, Paul, magtalaga ka, I urge you, magtalaga ka ng mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Anong gagawin nila? Sasaway nila yung mga maling doktrina na maaaring mag-arise sa loob ng church o nag-a-arise sa Ephesian church. And ganun din yung turo dito ni Pablo in terms of us sa panahon natin ngayon. Na napakahalaga ng doctrines kasi may mga maling tagapagturo ng doktrina.
Sabi diyan sa 1 Timothy 4 verse 6, if you put these things before the brothers, you will be a good servant of Christ Jesus, being trained in the words of the faith and of the good doctrine that you have followed. And then, pinaka-paborito nating text pagdating sa usapin ng theology o ng doctrines is ito, 2 Timothy chapter 3 verses 16. And then hanggang chapter 4 verses 4 hanggang verse 4, chapter 4 verse 4. So mali lang yung nalagay ko diyan, nasama yung 16. Sabi diyan, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his appearing and his kingdom, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. And then sabi niya dyan, for the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander of it into myths. So, si Timothy, sabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, kahit ayaw na nilang makinig, kahit ayaw na nilang mag-aral ng doktrina, ituro mo pa rin yung doktrina. Maging tapat ka sa salita ng Diyos. Bakit? Isipin niyo ito. Yung nagsasalita dito ay isang matandang apostol, matandang pastor na mamamatay na. And ito yung mga huling salita niya na ibinigay niya sa isang batang pastor. And kung ikaw mamamatay ka na, di ba ano yung mga madalas mong iiwan? Yung mga mahalaga sa'yo. Yung mga binibigyan mo ng halaga sa buhay mo. O yung tipong tingin mo na ito yung pinakang kailangan ng next generation. And anong sinabi ni Pablo dito? Makikita natin, iniwan niya yung utos kay Timothy. Ano yung utos na iniwan niya kay Timothy? Na napakahalaga din kay Pablo. Doktrina. Turo mo pa rin. Darating ang panahon, maraming uupo sa church. Ayaw na nila ng doctrine. Ang gusto na lang nila is kilitiin yung mga tenga nila. Pupunta sila ng church para lang ma-uplift yung emotions nila. Para lang masabi na you are worthy. Alam mo ba, isa sa mga rampant sa panahon natin ngayon is yung tinatawag na wealth, health, and prosperity gospel, na wala kang ibang maririnig sa pangangaral ng mga tumatayo sa pulpito kung hindi pag tinanggap mo si Jesus. Puro pagpapala ang mangyayari sa buhay mo. Pag tinanggap mo si Jesus, yayaman ka. Magkakaroon ka ng maraming mga ari-arian, ikaw ay pagpapalain. And pag tinanggap mo si Jesus, hindi ka na magkakasakit. Parang ang sinasabi nila, gagaling ka, yung mga karamdaman mo na yan, baliwala yan. Wealth and health, prosperity gospel. And alam nyo kung bakit gusto yan ng tao? Sabi ni Pablo. Ano sabi ni Paul? For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers. Yung gusto nila, mga teachers na ano daw, na to suit their own passions. Hanap sila ng teachers na ang gusto nila is ma-feed yung mga passions nila, yung mga gusto nila sa buhay. Yan yung darating at darating yan, and I believe nangyayari na yan sa maraming churches ngayon. And sad to say, baka meron sa ating ganyan yung prinsipyo, no? Na pupunta ka ng church at iniisip mo na kailangan yung preaching ay pabor sa akin lagi. Well, actually, yes, pabor lagi sa'yo yun. Kung talagang ma-appreciate mo yung faithful preaching ng salita ng Panginoon. So, dito pa lang, binigyan na ng halaga ng Apostle Pablo yung katotohanan ng doctrine. Pero meron pa siyang binigyan ng habilin. Sino kaya yung isa pang binigyan niya ng habilin? Well, siguro kilala na natin, no? Isa sa pinakamalapit din sa kanya, si Titus. Sabi diyan sa Titus chapter 1 verses 9 to 11, sabi niya, nung sinabi niya kay Titus, mag-appoint ka ng elders diyan sa churches diyan sa Crete. Sabi diyan ni Paul, he must hold firm. And ano yung katangian niya dapat?
he must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine, and also to rebuke those who contradict it. For there are many who are insubordinate, empty talkers, and deceivers, especially those of the circumcision party. They must be silenced, since they are upsetting whole families by teaching for shameful gain what they ought not to teach. So sinabi niya rin, yung itatalaga mong pastor, dapat meron siyang, kailangan nag-hold firm siya dun sa mga katotohanan na pinangaral na sa inyo, sa iyo, na nalalaman mo. And nag-i-instruct siya, nagtuturo siya ng sound doctrine. Hindi siya magtuturo ng kung ano-ano man. So magsasaway siya sa mga nagtuturo ng maling katuruan. Sabi niya sa Titus chapter 2 verse 1, "But as for you, Titus, teach what accords with sound doctrine." Again, napakasarap basahin ito kung isa kang mangangaral. Bibigyan ka niya ng confidence na maraming mga maling tagapagturo. Pero ikaw, huwag kang mag-alala. Pangaral mo lang ng may katapatan yung doktrina. Yun yung gawin mong trabaho. So ngayon, binigyan niya ng emphasis sa mga tagapangaral, yung kahalagahan ng doktrina, na talagang kailangan yung magli-lead, yung magtuturo, yung magiging pastor ng isang church, is hindi siya unaware sa mga sound doctrine, no? Hindi pwede na nangangapa siya dun sa mga doktrina yon. Kailangan meron siyang sound doctrine. Kasi isa sa sa qualifications, ano ngayon, meron siyang able to teach, and at the same time, meron siyang sound judgment. Diba? Kapag wala kang sound doctrine, I doubt na meron kang sound judgment. So, kasi, syempre, doon ka naman magbe-base. Kasi nga, yun yung absolute truth mo. Yun yung backbone mo, yung doktrina. Now, syempre, pag inisip natin, sa mga ministers lang naman yan, Brother John. Well, hindi lang naman kasi sa ministers. Meron din sa mga ordinary Christians. Si Pablo din, binigyan niya ng emphasis yung kahalagahan ng doktrina sa mga ordinaryong mga mananampalataya. And sa papaano niyang paraan, binigyan nito ng emphasis. Alam niyo, binigay niya ito sa pamamagitan ng tanong. Ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 6 verse 2. Sabi niya diyan, or do you not know that the saints will judge the world? And then sa chapter 6 verse 2, sabi niya diyan, do you not know that we are to judge angels? And then sa chapter 6 verse 9, or do you not know that the righteous will not inherit the kingdom of God? So parang sinasabi dito ni Pablo, hindi nyo ba alam? Dapat alam nyo na to. Di ba naturo ko na to sa inyo? Hindi nyo ba alam na i-judge natin yung mga anghel? Hindi nyo ba alam na i-judge natin itong sanglibutang ito? Hindi nyo ba alam na ang mga unrighteous ay hindi manggahari, ay hindi magmamana ng kaharian ng langit? Dapat alam nyo na to. Yan yung sinasabi ni Paul. Doktrina natin to dapat alam nyo na to Tapos sinasabi niya, binibigyan niya ng emphasis, hindi nyo ba nalalaman? So, sabi ni Pablo, kahit sa mga ordinary Christians, hindi lang sa mga nagangaral, ay dapat alam natin kung ano yung ating pinaniniwalaan. So, binigyan niya rin ito ng emphasis sa mga bagay na yan. Sa mga miyembro ng iglesia. Now, punta tayo sa panghuli. Ito yung huli. Panghuli is this, na nagbigay ng emphasis. Predictions as to how people will disregard doctrine in the last days shows God's emphasis on doctrine. So, yung katotohanan, kagaya ng sinasabi ko kanina pa, na maraming mga tao, i-disregard na nila yung doctrines, ay nagpapakita ito kung paano binigyan ng emphasis ng salita ng Diyos yung kahalagahan ng doktrina. So, isang araw, yung mga disciples ni Jesus lumapit sa kanya at nagtanong kung anong mangyayari sa mga huling araw. At ito yung sagot ni Jesus. Sabi diyan, as he sat on the Mount Olives, the disciples came to him privately saying, Jesus, tell us, when will
when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? And Jesus answered them, see that no one leads you astray. For many will come in my name saying, I am the Christ, and they will lead many astray. So, medyo malalim, no? So, tinanong ng mga disciples, Jesus, pwede mo ba sa aming sabihin kung kailan mangyayari yung mga sign na mga huling araw na? Pwede sabihin dyan ni Jesus, di ba, na magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng mga sakuna, ng mga bagay na yan. Pero hindi yun yung sagot niya sa kanila. Alam niyo yung sagot niya? Ang sabi niya dyan, ang hamon niya, see that no one leads you astray. Bakit? For many will come in my name saying, I am the Christ, and they will lead many astray. So sinasabi niya, mag-ingat kayo. Yung sagot niya, mag-ingat kayo. Bakit? Maraming mga ngaral. Darating ang panahon, maraming mga ngaral na ako, sasabihin niya, na ako ay kay Kristo, and I am the Christ, and marami ang susunod sa kanyang pangangaral. So, ibig sabihin, maraming madadaya. Maraming matatangay ng pangangaral ng tao na yon, ng mga tagapangaral na yon. So, kaya, nagpapakita ito na, para hindi ka madaya, ano sabi ni Christ? See that no one leads you astray. Kailangan mo ng doktrina. Kailangan mo ng katotohanan. Kailangan mo ng scripture para hindi ka madaling madaya ng maling katuruan. Again, go back sa paborito kong quote ni J.C. Ryle. Sinabi ni J.C. Ryle na ignorance of the Bible is the root of all error. Kung ignorante tayo sa scripture, yan yung ugat ng lahat ng kamalian sa loob ng iglesia. Ignorance of the Bible is the root of all error. And then, ang contrast nun, knowledge of the Bible is the best antidote against modern heresies. Yun yung antidote natin. Yung scripture yung magiging pangsagot natin sa mga maling katuruan na mag-a-arise sa panahon natin. So kung wala kang knowledge sa scripture, kung hindi ka nagbibigay ng kahalagahan sa mga salita ng Panginoon, sa mga katuruan ng salita ng Diyos, madali kang masisway. Madali kang matatangay ng mga maling tagapagturo. Lalo sa panahon natin ngayon na napakarampat ng mga tagapagturo, di ba? Isang click mo lang, isang browse mo lang, maraming nangangaral. And anong batayan mo? O anong sandata mo para masabi mo na yung tinuturo niya ay tama? Well, wag mong sabihin na kaya tama yan kasi na-enjoy ko naman. Eh kasi nga yung napapasaya niya ako, napapatawa ako nung nagtuturo, well, napaka-subjective nun. Ang sabi natin, merong absolute, merong standard. At ang standard natin, para masabi natin na tama yung tagtuturo is what? Scripture. Doctrine. Tama pa ba yung tinuturo niya? Then tignan mo kung ano yung doktrina na tinuturo ng salita ng Panginoon. Alam nyo, Satan knows how important doctrine is. Alam ni Satanas yan kung gaano kahalaga ang doktrina. Kaya anong ginagawa ni Satan? Gumagamit siya ng mga tao, binubulag niya yung mga tao, o bulag ng mga tao at ginagamit niya yun para ano? Para mag-akay ng bulag sa maling katuruan, sa mga false teachers. And alam niyo ang nakakalungkot, hindi lang po ito nangyayari sa labas. Sabi ni Paul, now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teaching of demons. So madami talaga darating ang panahon na yung mga tao madali silang matatangay sila ng mga maling katuruan. And na matindi pa dyan, they devoting themselves to deceitful spirits. So mga maling tagapangaral, mga maling di naman talaga totoong nagtuturo pero maraming tagasunod. And alam niyo kung ano ang pinakamatindi dito? Hindi lang ito sa labas. Ang nakakalungkot, itong false teachings na ito ay mangyayari din sa loob ng iglesia. Magmumula pa nga sa loob ng iglesia. Yung mga maling, di naman pupunta ang kalaban Tandaan niyo po ito, no? Si Satan, hindi yan pupunta dito at sasabihin niya, I'm a false teacher and I'm going to deceive all of you. Hindi siya magaganon. Anong sabi ng Acts? Sabi ng Acts ay ito, I know that after my departure, fierce wolves will come in among you,
in sparing the flock. And from among you, your own selves will arise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. Therefore, be alert, remembering that for 3 years I did not cease, night or day, to admonish everyone with tears. So sinasabi ni Paul na pag alis ko, yung mga wolves, actually sa mga prior verses pa, magbibihis daw yan ng parang tupa. Para silang mga tupa, they are wolves na may cloth ng tupa. Nakakala mo pag nangaral ay talagang truth yung kanilang pinapangaral. Pero ang ginagawa nila, talagang dinideceive lang naman nila yung iglesia. Di ba rampant yan ngayon? Try nyo makinig sa ibang mga preachers. Makikita nyo kung gaano nila tinitwist yung scripture para lang masunod yung gusto nila. Di ba? Para lang parang madaya nila yung mga tao na nakikinig sa kanila. Sabi pa ni Paul kay Peter, but false prophets also arose kasama nyo, among the people, just as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the master who bought them, bringing upon themselves with destruction. So, ito yung truth kung bakit napakahalaga ng doktrina sa isang iglesia. May mga lalabas sa loob nila ng mga false teachers. And kung wala kang ground, wala kang batayan, wala kang sound doctrine, anong basihan mo para ma-discern mo na truth pa ba yung pinapangaral ng tao na yun? So, sana hindi tayo madaling masway. Na basta may nangangaral, okay na yan. Lagi nating i-check, tama pa ba yung doktrina na pinapangaral ng tao na yan? Is that doctrine ay nasa scripture ba? So, I hope na nakita natin yung mga truths na nagbigay emphasis sa katotohanan kung gaano kahalaga ang doktrina. So, our lesson, hindi nalagay. Lesson yan, understanding and following the teachings of the Bible, which we call doctrine, is really important for us as believers. It helps us grow in our faith, know what's true, and live the way God wants us to. The Bible warns us not to ignore these teachings, especially now. So, it's crucial that we take them seriously and learn about them. This not only helps us but also keeps our church strong and gives glory to God. Let us make an effort to study and live out what the Bible teaches us. Huwag natin sanang pabayaan yung pag-aaral ng scripture. Huwag sana natin pabayaan yung pag-aaral ng doktrina, mga kapatid. Kasi yung doctrine, siya yung talagang mag-guide sa'yo sa tamang pamumuhay. Kung walang doktrina ang iglesia, paano sila sasamba ng may katapatan sa Diyos? Sasamba sila sang-ayon sa gusto nila? Ang Diyos, pinescribe niya na. Ganito nyo ko i-approach. So, ang kailangan na lang natin gawin is alamin kung paano natin sasambahin ng Panginoon. Paano ka mamumuhay? Sarili mong kagustuhan, ganito ako mamumuhay. No. Scripture is sufficient as our guidance sa ating pamumuhay. Doctrines, paano tayo mamumuhay? Paano natin i-deal yung mga ganitong bagay sa buhay natin? Doktrina, salita ng Panginoon. Pag dumaan ka sa ganitong pagsubok ng buhay mo, paano mo i-deal yan? Doktrina pa rin, salita ng Panginoon. Yan yung buhay mo. Immerse ka dapat sa doctrine. Kailangan alam mo bawat galaw. Ano yung sinasabi ng scripture pagdating sa bagay na ito. And lalo tayo bilang isang iglesia, hindi tayo hahakbang. Hindi tayo uusad ng ating buhay o ng ating paglilingkod sa ating Panginoon nang walang backup ng doktrina. Laging yung sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit mo gagawin yan? Kasi ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon. So I hope, I challenge you sa ating pinag-aralan sa Sunday School na ito kung gaano kahalaga pa yung mga example na yun na nagbigay ng importansya sa doktrina ng salita ng Panginoon. Any question po sa ating napag-aralan sa umagang ito? Any question? Any clarification po? Yes, Brother Eric?
Thank you for your words. Lesson natin for this morning. So, salamat dahil pinapakalalahan namin ang importansya or kahalagahan ng doktrina. My question is this, if ganun talaga kahalaga yung doktrina sa isang mananampalataya, let alone sa isang iglesia, how is naman, paano naman yung articles of faith natin? Since sabi mo, ang mahalagang doktrina para sa isang mananampalataya, that also means that in a group of believers, such as a church, mahalaga din ang doktrina. So, ganun din ba yung importansya ng articles of faith ng isang iglesia? Well, yeah, thank you Brother Eric sa question. No? So, yung articles of faith kasi napakahalaga din talaga niyan pagdating sa loob ng iglesia. Hindi lang naman yung articles of faith, pati yung tinatawag natin na confession of faith, yung creeds, yung mga yan. Yan kasi yung magiging gabay mo para masabi mo na nasa sound doctrine ka pa rin. So, ang ating iglesia ay nagnanais na magkaroon ng ganyan para mas makita natin ano bang pinaniniwalaan ng ating church. So, mahirap na lumaglayag sa sanglibutang ito nung wala tayong pinaniniwalaan, wala tayong sandalan kung ano yung pinaniniwalaan ng ating iglesia. Well, pagdating naman sa pagbuo ng articles of faith, iglesia naman talaga by the help of ng pastor, ng mga able men ng pagdating sa doctrine, kung paano gumawa niyan. Again, parang poste yan. Nakita ko ng illustration yan na parang poste yan na ito, nandito yung church at ito yung articles of faith and then kung baga pwede natin ilagay yung constitution and bylaws natin yan dito para hindi tayo lumabas, hindi tayo mawala sa path. Kumbaga ito yung magiging way natin, ito yung magiging parameter natin na hindi tayo lalabas doon. Unless, kapag na-prove natin na yung isa o yung hindi naman kasi infallible yun. So, pwede pa rin subject for ano pa rin yun. So, revision, subject for study pa rin. Pero, syempre, dahil naman punuan mo ng panahon yun at pinag-aralan yun, is masasandalan mo yun, lalo't kung yun ay may mga biblical basis. So, again, mahalaga ang articles of faith. Kumbaga, pwede mo nga yung kabisaduhin kung gusto mo eh. Pwede mo yung tignan ano bang pinaniniwalaan ng church. So, kapag may mga bisita, ano ba yung church nyo, ito yung pinaniniwalaan. Actually, dapat nasa bulletin yan, nakikita yan kung ano yung pinaniniwalaan ng isang iglesia. But don't worry, ang church natin is gumagawa na ng ganun at sinisimulan natin yun sa pamamagitan ng constitution and bylaws natin. So, Lord willing, yung mga articles of faith, yung confession of faith natin, ay masunod natin doon. I hope ay nasagot, Brother Eric. Yes, Brother Kirk. Thank you, bro, sa teaching. Ask ko lang, since napaka-practical ng study natin today, and yung doctrine, napaka-importante talaga din sa church, sa whole, bilang isang individual and ang practical iglesia. Ask ko lang sa practical advice, since daming branches ng theology, psychology, ecclesiology, patherology, pneumatology, hermatology, so many branches. So, bilang isang Kristiyano na bago pa lang, anong tingin mong pinakamaganda branch muna ang unahin namin bilang hindi kami agad matangay ng mga false teachings, what branch of theology should be strengthened first, and what are the aids na pwede namin pagmahan para magumami sa theology na yun aside. What are yung dulo, what are the AIDS, yung mga AIDS? Ako ba? Thank you, Brother Clark, sa question. No? So, siguro, gamitin ko na rin kung paano ako by process tinulungan ng Panginoon na umabot dun sa mga ganong klaseng pamamaraan ng pamumuhay. Ay, syempre, ang una mong masasuggest ko na pwede natin pag-aralan is yung tinatawag nating theology proper. Theology proper means ito yung pag-aaral sa mga katangian ng Diyos. Syempre, first of all, kailangan mo makilala kung sino ang Diyos mo. At makikilala mo siya sa pamamagitan ng pag-aaral patungkol sa mga katangian niya. Let's say, the faithfulness of God, the love of God, the wrath of God, the holiness of God. So, kilalanin mo siya sa pamamagitan nun. And sa pamamagitan nun, I believe, mas may enrich nun yung relationship mo sa Kanya. And to follow is, mas may enjoy mo na yung pag-aaral ng ibang mga theological truths. Let's say, yung branch ng Christology.
doctrine of Christ. So actually, studying who God is, um, may mahahapyawan ka din na kung sino si Christ dun sa pag-aaral na yun. Kasi siyempre, para makilala mo kung sino ang Diyos, kailangan mong kilalanin kung sino si Christ para mas makilala mo kung sino ang Diyos. So again, pwede nyo pong simulan sa pag-aaral kung sino ang Panginoon. So Lord willing, no, na ma-series din natin sa Sunday School natin yan. Theology proper, attributes of God. So masarap po pag-aralan yan. Alam nyo, nung mga youth pa kami, actually mga youth pa naman kami, nung mga teens kami, yan yung tinuro sa amin, theology proper. Inaral namin yung faithfulness of God, and binigyan kami ng pagkakataon na mag-report. Bawat isa, kung anong katangian ng Diyos yung ma-assign sa amin. Ang na-assign sa akin noon is the goodness of God and the faithfulness of God. And magandang simulan doon yung bagay na yun. So kung gusto niyo ng libro, pwede niyo pong gamitin yung libro ni J.I. Packer na Knowing God, na napaka magaan lang naman siyang basahin, at practically, wala naman ibang paraan para mas mag-grow tayo sa theology, sa doctrines, kundi umattend tayo sa lahat ng pagkakataon na may pagtuturo dito sa ating iglesia. Kung nating isipin na kahit sa devotion, Sunday school, mahalaga po na nag-aaral tayo ng doktrina, at hindi tayo, walang iba, sabi ko nga, lagi kong sinasabi, walang shortcut pagdating sa pagkatuto sa salita ng Diyos, kung hindi sa pamamagitan ng consistent na pagbabasa ng scripture, panalangin at pakikinig ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Yes, Deacon Paul. Salamat po sa lesson natin for this morning. Maraming salamat po sa lesson natin for this morning, Brother Jen. Ang question ko lang po, may mga naran na nagsasabi na para ka magkaroon ng tamang practice, kailangan mo ng right theology or right doctrine. The question is, possible ba na isang Christian, tama yung doctrine niya, alay sa salita ng Diyos, pero sa buhay niya, mali pa rin yung practice niya? Is it possible na tama yung doctrines mo lang, and then practice mo mali pa rin? Yeah, thank you, Deacon Paul, sa question. I believe yes, no? Hindi naman ginagarantiya na kapag tama yung doktrina mo, is automatically is tama na yung pamumuhay mo. Is babagsak pa rin to sa papaano mo ipinapamuhay yung mga natututunan mo, yung doktrina mo. And again, papasok siya dun sa tinatawag nating sanctification. And alam natin yung pagpapakabanal, hindi siya madaling hindi siya tawag dito easy go lucky na dahil marami ka nang alam, mamumuhay ka na talaga ng banal. Labanan pa rin, di ba? Labanan pa rin, and you have choice na kung saan is mas pipiliin mo yung kasalanan kaysa sa kabanalan. Totoo na hindi malabo sa isang tao na walang malinaw na doktrina na makakapamuhay siya ng maayos. Kasi nga, orthodoxy precedes orthopraxy dapat. Yung truth mo, yung absolute truth na meron ka, yung doktrina mo, dapat nalilid dyan sa pamumuhay mo. Kasi siya yung magiging batayan ng pamumuhay mo. So possible na kahit marami kang doktrina na alam, ay hindi ka mamumuhay ng tama. So I hope and I believe pwede ko nang i-testify o pwede kong gawing illustration dyan is mga buhay natin. So, marami tayong mga alam na doktrina, pero from time to time, marami pa rin tayong nagagawa hindi tama sa harapan ng Diyos. Not in line sa ating theology. But good thing, dahil nga meron kang theology, na kahit alam mo na may ginawa kang mali, dahil kilala mo ang Diyos mo, may theology ka, is yun pa din naman yung magiging pag-asa mo na babalik ka sa Panginoon at hihingi ka ng tawad. So kung hindi mo kilala ang Diyos na nagpapatawad siya, na tapat siya, pag nagkamali ka, baka sabihin mo, galit na sa akin ng Panginoon. So theology pa rin yung magko-correct dun sa mali mong pamumuhay. I hope nakatulong po. Yes, still you know. Salamat sa pagkakasya sa pinag-aaralan natin ngayon kasi ito ay napaka-importante sa bawat staff sa charts, sa bawat member na matutunan
na mas malalim pa yung tungkol sa salita ni Diyos. Lalo na sa doktrina. Kasi rampant sa panahon ngayon na ang tagal-tagal na nila sa charts, pero nasa sila ngayon, nasa ibang hindi kung saan ako baptist may patan. Nakakalungkot kasi diba, even pastor, naging INC, yung iba naman sino ba yung ngayon maraming kaso, paano naman si Libuloy. Di ba, yung ipat doon, so napakababaw ng pagkakaroon nila ng doktrina dahil nagtangis sila ng mga ganun. Lalo na yung mga young people, pag-i-aware tayo sa mga young people, napakadali po nilang umalis sa charts at matangay ng ibang religion, katawag ng religion. Kasi hindi ganun kalalim pagkaalam nila sa doktrina. Marami po sa atin lumalabas, lumilipat sa ibang iglesia. Kunyari, nag-ano sila, tawag nito, tawag nito, observe, pero nabandang nila, kami na po sila, hindi natin alam. Ginawin po tayo kasi wala po silang pagkaalam sa doktrina. Mismo, sa kanila explain ng maayos, hindi na alam kung paano explain bakit sila naligtas. Ay, ang dali nilang mawala ang nabi. Alam mo ibang yung people dito? Wala na. So, maging po tayo na makatagal na rito. Tayo nakakaalam na marami tayong alam sa doktrina, pero wala na sila eh. So, maging ganun po. Lalo na yung nag-white po, maging aware tayo sa kanila. Pagpray natin sila na lawa para maging sa mga lawa rin. Dumami po sila. O sila magpapagalis sa mga dahil wala silang alam, sabihin nila walang alam, mababaw yung pagkaalam nila sa doktrina. Ang pakasimple yung doktrina yung palitan, pero hindi nila explain, hindi alam para sila nalitan. Pero tanggap sila. So, lang to. Thank you po, Sister Leonor. No? Tama po yun. Si Pastor Leo Galanza, yung president ng school namin, laging meron siyang pinapaalala sa amin ng mga students niya. Kinuha niya naman ito kay D.A. Carson. Lagi niya sinasabi, do not dance on the edges. Sinabing do not dance on the edges. Alam niyo po yung parang pilapil sa palayan, yung parang tumatawid na ganun. Sinabi niya, do not dance on the edges kasi nga very dangerous yun na pwede kang mahulog sa ibang side or dito, balikaturuan or dito sa extreme na to. But when you dance, make sure na meron kang backup ng doktrina. Kung dadance ka sa edges, kailangan alam mo kung ano yung pinaniniwalaan mo at kung saan ka nanggagaling na doktrina. And isa pa, may nabasa akong sa quote, ang sabi doon, don't be a Christian that grow up in church but never grow in Christ. So, wag kang maging Kristiyano na lumaki ka nga sa church pero hindi ka naman nag-grow ka nga sa church pero hindi ka naman nag-grow sa pagkakakilala mo kay Kristo. So don't be like just attend and years passes by and then at the end of the day hindi mo pa rin kilala kung sino yung sinasamba mo at kung sino yung Panginoon mo. Kaya alam niyo po, mapalad tayo. Meron tayong mga able men na nagpapagal para turuan tayo sa ating iglesia. And ako po personally, I really appreciate yung efforts ng mga preachers natin dito na nagbubuno ng panahon nila para aralin at ituro sa atin sa payak na pamamaraan, sa paraan na kung saan maiintindihan natin yun at makakakain tayo ng salita ng Panginoon. And sana wag natin yun take it for granted. No? So sana i-appreciate natin na meron tayong pribilehiyo na malaya tayong nakakapakinig ng mga sound teaching na sinasabi ko nga po kanina. So, meron pa po ba? Any last question? Okay, so kung wala na po, ay tutuloy natin yung ating pag-aaral next Sunday and tignan natin kung ano yung pinopromote ng doctrine sa kalusugan ng isang iglesia. So, let's pray. Lord, we thank you po for all the things that we've learned from your words. Thank you for reminding us once again the importance of doctrines. Thank you, Lord, sa pag-rebuke sa amin, sa pag-correct sa amin, sa pag-challenge sa amin na hindi kami dapat maging easy-go-lucky sa aming Christian faith. But rather, Lord, we must know you as our sovereign God,
ikaw yung nag-ordain, ikaw yung nagtalaga, ikaw yung nagbigay ng mga pamamaraan at kung paano mamumuhay ang isang alagad mo sa iyong iglesia at kung paano ka namin paglilingkuran, Panginoon. Lord, we pray that truly may you guide us and help us to grow more in the knowledge and in grace of our Lord Jesus Christ. And may you truly help us, Lord, na mabigyan namin ng importansya yung pag-aaral namin ng iyong mga salita. Panginoon, alam namin na marami at darating at dumarating na yung time na ang mga tao, ang gusto na lang ay ang kilitiin ng kanilang mga tenga pagdating sa pakikinig ng iyong salita. But Lord, may you help this church. May you keep this church to preach the gospel, your word faithfully, regardless na ito man ay pakinggan o hindi pakinggan ng mga tao. Lord, ang aming katapatan nawa ay laging nakapokus lamang sa iyo. At ikaw lamang po ang aming mapaglingkuran na may katapatan. Patuloy niyo kami samahan. In Jesus' name I pray. Amen.